Yeah. Pinoy ako. Simula na naman. Filipino ako. Magandang umaga. Sinoipi ako. Filipinos, alamin natin. Eto na naman tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ang inyong kasama palagi sa Kwentuhang Pinoy at sa Kwentuhang Filipino. Ako po ito, si Brian De La Cruz na nagsasabi na aralin ng wikang Filipino dahil ito ang magpapayaman hindi lamang po sa ating bansa, maging sa ating kultura at tradisyon. Dito lang po yan sa Pilipinas. Ngayon po sa unang episode po ng ating Kwentuhang Filipino, aalamin natin, Filipino nga ba o Pilipino? Yan ang ating bibigyang kasagutan mamaya. Kasama po ang kinatawan ng Alliance of Concerned Teachers. Mula po ito sa National Capital Region. Bago po tayo magpatuloy, ako po si Brian De La Cruz. Bata pa lamang po ako, mahilig na ako sa wikang Filipino. Tama po kayo ng pagkakarinig. Mahilig na po akong magsulat, mahilig po akong kumanta at mahilig po akong gumawa ng mga kwento sa pamamagitan po ng pagbigkas ng wikang Filipino. Kung kaya, nung ako po ay nagkolehiyo, talaga namang kinuha ko ang kursong Mass Communication o komunikasyon na kung saan pagpapatibay ng aking pananalita at maging sa aking pagsulat. Kung kaya't nabigyan ako ng pagkakataon upang aralin ang pagsasalim. Mula po sa wikang Ingles, papunta sa wikang Filipino. Alam mo ba mga Kapinoy na 75% lamang ng mga Pilipino o ng mga Pinoy ang may kakayahang magsalita at magsulat sa wikang Filipino. At 47% naman ng mga Pilipino ang may kakayahan lamang umintindi, magsulat at manalita sa pamamagitan ng wikang Ingles. Ito po ay ayon sa Social Weather Station. Ano po ang sinasabi nito? Hindi man po natin nalalaman bakit 75% lamang o 75% lamang ng mga Pilipino ang may kakayahan sa wikang Filipino. Ito po ay ating pinapangambahan dahil kung nakabatay po sa ating usapin sa matatag curriculum, sa kinder po ay inalis na ang wikang Filipino o ang asignaturang Filipino na kung saan dapat bata pa lamang tayo ay nauunawaan na natin ang ating sariling wika, dapat nauunawaan na natin ang ating sinasalita upang sa pagtanda natin o upang sa paglaki natin bilang mga Pilipino ay nauunawaan na natin ang sarili nating kultura, tradisyon at maging sa kasaysayan. Yan po ang ipinaglaban ng ating mga bayani dito sa Pilipinas. Kaya naman po, abangan nyo po mamaya sa aking pagbabalik. Makakasama na po natin ang kinatawan ng Alliance of Concerned Teachers. Dito po yan sa National Capital Region na si Teacher Rubion Bernardo upang tantusan. Bakit nga ba tayong mga Pilipino o sinasabi nating tayo ay Pinoy? Pero salat sa kaalaman sa wikang Filipino. Muli mga Kapinoy, magbabalik po ang Filipino, alamin natin! Wika kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Karpentero at inhinyero. Ano nga ba ito sa wikang Filipino? Hala, di ba wikang Filipino na yan? Hindi. Yan ay salitang hiram sa Espanyol. So ano? Carpenter sa English, Anluwage sa Filipino. engineer sa English, Agsikapin sa Filipino. Tandaan, anluwage at agsikapin sa wikang Filipino. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Wika kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, nangihiram tayo sa dalawang wika na may impluwensya sa Filipino. Yan ay ang Espanyol at Ingles. Kaya mahalaga na natutukoy natin ng tama ang pinaghiraman at masunod ang tuntunin nito. Shokoy. Ito ang tawag sa wikang hindi Espanyol, Ingles o maging Filipino. Ang salitang endorse ay sa wikang English. Ang endorso sa Shokoy yan at endoso sa kapwa Espanyol at Pilipino.
Ginagamit mo ba ang salitang endoso? Yan ang tama. Tandaan, endoso sa wikang Filipino. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Maraming salamat po sa epektibong palitan po natin ng partnership dito po sa 702 DZAS upang hihatid Simula na naman. ang wikapangyarihan na kung saan maiintindihan po natin ang mga ilang saling salita mula po sa wikang Ingles papunta po yan sa wikang Filipino upang lubos po nating maunawaan kung maaari nga bang i-translate o isali ng isang salitang Ingles sa wikang Filipino. Pero bago po tayo magdire-diretso mga Kapinoy, makakasama na po natin ang kinatawan po ng Alliance of Concerned Teachers. Walang iba kundi si Teacher Ruby Ann Bernardo. Magandang araw sa iyo, Teacher Ruby. Magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig. Yan, maraming salamat Teacher Ruby dahil sa pagpapaunlak mo na maging bahagi ka ng aming tanungan sa usapin ng Filipino. Pero bago po tayo magsimula Teacher Ruby, pwede ka bang magpakilala? Ano ang iyong tinapos at ilang taong ka na sa serbisyo? Yan, ako si Ruby Bernardo, kasalukuyang pangulo ng ACT-NCR, pero maliban sa pagiging unionista ko, no, ay nagtuturo din ako ng halos isang dekada na BSE Filipino ang tinapos ko at nagtuturo ako ng Filipino sa mga grade 10 students sa isang public school dito sa Quezon City. Sa Ayan. kasalukuyan, ako din ay nagtatapos ng aking masterado, Philippine Studies sa University of the Philippines, Diliman. Yan, maraming salamat Teacher Rubino dahil isang malaking pagkakataon to na pag-usapan natin ang wikang Filipino na bagamat lagi nilang sinasabi na bakit ko pa aaralin ang sarili kong wika, alam ko naman na kung paano salitain. Pero nakakatakot Teacher Rubino na napakaraming Pilipino, batay nga po sa ginawang survey po ng Social Weather Station, ay 75% ng mga Pilipino ang marunong lang daw po magsalita at ang marunong lang daw po magsulat sa wikang Filipino. Teacher Ruby, ano po ang masasabi ito bilang kayo po ay guro sa Filipino? Alam mo ako, hindi na ako nagtataka na ganun yung kinalabasan ng survey kasi importante, unang-una sa isang bansa yung pagkakaroon talaga no, ng pambansang wika at tayo nga Pilipinas, wikang Filipino, pero institutionalize siya, no? Yung aaral at pagkatuto nito sa loob ng mga eskwela. At ako bilang nagtuturo ng Filipino, sa tingin ko, may kakulangan talaga tayo sa pagpapalakas no, at pag-i-standardize nito sa loob ng eskwela at lalo na syempre doon sa mga universidad kung saan hindi talaga tinitignang pantay ito sa iba pang mga kurso no sa kolehiyo no. In fact, nawala na nga no yung mga Gen Ed courses na mahahalaga. Ngayon, may banta pa no, ng pagtatanggal nito dun sa ating mga senior high school. Na kung saan nakakalungkot to, Teacher Ruby, na dapat sa murang edad natututunan natin ang tama at wastong pananalita ng wikang Filipino. Hindi lamang po yun na kung saan alam mo yun yung tamang pagsulat. Ako po, Teacher Ruby, aaminin ko sa inyo no, nahilig po talaga ako sa pagsusulat ng wikang Filipino nung ako po ay nasa kolehiyo dahil po sa aming asignaturang pagsasaling wika. Dito ko po nakita, sabi ko nga po kanina sa aking pong intro no, na ang wikang Filipino ay sexy na kung saan ipinapakita niya ang kahalagahan o di kaya ipinapakita niya na kung gaano maging parte ng isang kasaysayan ng ating wika na nagpapatunay nga po na ang wikang Filipino ay hindi lang wika kundi tradisyon, kasaysayan, kultura na ipinapakita natin dito sa Pilipinas. Pero ang tanong ko sa iyo, Teacher Ruby, ito ay medyo personal. Pangarap niyo po ba talagang magturo ng wikang Filipino nung ikaw ay bata pa? Well, katulad mo, medyo na in love din ako no sa wikang Filipino nung ako ay nasa kolehiyo no kasi ang gusto ko talagang kuning kurso ay journalism no. Medyo mahal lang yung kurso ngayon kaya napapunta ako dun sa EDUC na kurso no. During that time kasi sa PNU, sa Philippine Normal University, hindi ka po muna magkakaroon ng major mo no. Second year ka magkakaroon ng ng major no. Nung first year kami, lahat yun, mga Gen Ed courses, no? Doon ka pala, kumbaga, pinag-iisip ng mga kurso mo kung ano yung gusto mong i-major, no? Napakahusay ng guru ko noon sa Filipino, no? Isa-shout out ko si Sir Badayos, no?
mahusay yung naguro, no? Kaya talagang nakita ko kasi yung halaga ng wikang Filipino, no? Na hindi lang pala ito basta kaya mong magsalita, kaya Mhm. mong intindi, kundi ano talaga no? Kinakatawan nito yung isang bayan, no? Importante para sa mga bansa, lalo na halimbawa sa Pilipinas na napaka-archipelagic, hiwa-hiwalay, napakarami nating wika sa Mhm. rehiyon, no? Mhm. Pero yung Pilipino kasi kinakatawan nito yung iba't ibang mga wika, no, sa iba't ibang mga islands natin, no? Mhm. Napakahalaga na merong wika na nagbubuklod, no? Mhm. Personally, magkukuwento ako ng konti. Sa PNU nung estudyante ako, meron kaming mga student organization, no? Mhm. Nagpunta kami sa mga komunidad ng mga peasant, no, mga magsasaka sila, mga Mhm. anak ng mga magsasaka yung pinuntahan namin kasi meron kaming literacy program dun sa organization. Nakita ko talaga kung gaano kahalaga na nagtuturo ka sa wika na nauunawaan mismo ng mga simpleng mga nasa komunidad, no? Ibig ko sabihin, mga karaniwang tao, no? Kung Mhm. sa atin, majority talaga, mga magsasaka, mga manggagawa, no? Importante talagang ganun, no? Yung mauunawaan mo yung wika. Kasi, marirealize ko rin talaga yan nung maging teacher na ako, eh. No? Napakahalaga ng wika, yung tool na ginagamit mo sa pagtuturo para sa lubos na pagkaunawa, no? At yun yung dahilan bakit ako, kumbaga, pinili ko talaga yung BSE Filipino bilang kurso na. Nakakatuwa naman po at parehas tayo ng karanasan. Ako po talaga, no, kaya naman ako talaga tuluyang minahal ang wikang Filipino dahil nalaman ko na ito ay hindi lang talaga magandang pakinggan, hindi lang magandang panulat. Pero yun nga po, Teacher Rubino, parehas tayo na ito pala yung pinakamabisa upang maintindihan ng bawat isa. Pero bakit tayo nagtsatsaga na iba't ibahin pa natin yung ating wika? Kung meron naman talaga tayo na dapat pagyamanin. Dito ba, Teacher Ruby, nagsimula yung pagka-interest mo nung ikaw ay kolehiyo sa wikang Filipino? Oo, no, nung nasa kolehiyo na ako, dun ko talaga lubos na unawaan yung Mhm. pagkakaroon talaga ng wikang Filipino bilang pambansang wika at syempre yung halaga din ng pagpapaunlad nito. Mhm. Kasi Mhm. dapat maunawaan din siguro nung mga nasa importante nung mga nasa institutions, mga nasa gobyerno no na Mhm. dapat talagang pahalagahan yung wika sa isang bansa no kasi bukod sa pagkakaunawaan, nag-unify ito kasi dun talaga nakakakita tayo no ng kumbaga pagkakakilanlan. Mhm. Kumbaga may culture sa wika, kultura ito no na nakita ko din dun sa iba pang mga halimbawa ASEAN nation no. Kumbaga nakakaranas din tayo halimbawa ng mga komperensya no. Nakikita natin dun sa ibang mga bansang karatig natin kung paano nila pinapahalagahan yung kanilang wikang pambansa no. Dito sa Pilipinas kasi mapuprostrate ka na lang eh, 'di ba? Lalo na't pinapatay yung hindi lang yung wikang Filipino kundi kahit yung sa usapin ng mother tongue, yung Mhm. mga wikang Mhm. dapat sana pinapaunlad, no? Marami tayong mga namamatay na wika, pero dapat pinapaunlad sana yun, no? Kasabay nung pagkilala halimbawa sa wikang dayuhan, no? Mhm. Mhm. Ngayon sa Mhm. mga schools natin, kitang-kita natin na talagang napaka-globalized na nung framework na ginagamit pagdating sa usapin ng wika, talagang nakakalimutan na yung pagpapaunlad pa sa wikang Filipino Mhm. bilang wika natin. Hmm, sa katunayan nga po 'yan 'no, kung di po ako nagkakamali, Teacher Ruby, maaari niyo po akong itama 'no, na bakit po sa mismong paaralan natin ay nawala nga po itong asignaturang Filipino? Ako po kung aking pong babalikan ang aking pag-aaral noong 20s, wow! Noong 2000 po ay talaga naman ang wikang Filipino ay ano yan, nakahati yan ng parang Filipino 1, Filipino 2. Meron pang ang wika at pagbasa na kung saan iba ang pag-aaral sa wika, iba rin ang pag-aaral sa pagbasa na kung saan dito mas nagiging mahusay tayong mga Filipino no na hindi lang alamin kundi matutong magbasa ng wikang Filipino. Ano po ba ang rason bakit po ito tinanggal? Kung di po ako nagkakamali, parang sa kinder po ata o sa grade 1, bakit po ba tinanggal ang wikang Filipino? Ano po ba yung masasabi nyo dito bilang kayo po ay isang guro? Well, maraming mga policies yung mga umusbong na no sa usapin Mhm. ng ano sa kasi in terms of language policy talaga sa pagpaplanong pangwika talagang kulang tayo diyan eh no. Mhm. Ah Mhm. Nitong latest no, yung mother tongue yung tinanggal, yung pagtuturo ng Filipino tinanggal din sa basic no. Mhm. Mhm. Nag-focus sila dun sa mga sinasabi nilang core na mga importanteng mga
subjects, no? Kahit actually doon sa kolehiyo, tinanggal na rin, no? Pero ang pinakapunot dulo nito, ang unang-unang nagtanggal nito ay yung curriculum, no? Yung K-12 curriculum, no? Kasi kung babalikan natin historically dun sa ating mga curriculum, talagang naka-framework ito na very colonial, no? Hindi ka-frame sa pangangailangan talaga natin bilang isang bansa, bilang isang bayan, no? Kaya hindi nakakapagtaka na may pagkiling ito sa wikang Ingles bilang ito yung global language, no? Ito yung, kumbaga, kung sa usapin ng market, yan yung pinaka-marketable sa global sphere, no? Kaya isa rin talaga yung wika sa pinaka-naapektuhan dun sa paggalaw ng ating curriculum, no? Kahit ngayon, na merong mga effort na i-revise itong K-12 curriculum, wala pa rin sa priority yung pagbabalik dun sa wikang Filipino, sa kasaysayan, humanity subject, at yung pagpapahalaga, papaano nga ba mapapataas, mapapaunlad, no? Magiging progressive yung Filipino bilang subject. Kasi ako naniniwala, hindi lang naman talaga basic na pagbasa, pagsulat, pag-unawa yung ating dapat gawin, no, sa wikang Filipino, kundi kailangan din talagang pataasin natin ito, no, dun sa mga diskurso, gamitin ito na wika sa Kongreso, halimbawa sa Senado, sa speech ng Pangulo at iba pa, no, tulad sa ibang bansa, no. Dahil pinaka-importante yung wikang nauunawaan talaga ng mamamayan, no. Pero yun, no, sa nakikita natin, mahalaga yung papel ng edukasyon, mahalaga yung papel ng mga nasa pinakamataas na posisyon halimbawa at opisyal ng ating pamahalaan na nagbubuo ng mga polisiya hinggil sa wika, no? Kasi sa ganitong paraan talaga natin, lubos na mapapangalagaan at mapapaunlad yung wikang Filipino. Tama naman po kayo dyan. No? Yun nga po naaalala ko po, yun po no, sa mga nakikinig po ng aking programang Filipinos, alamin natin. Alam niyo po ba na madalas kong makausap po talaga si Teacher Ruby, lalo na po sa usapin po ng ating mga kaguruan. At ito po ang unang pagkakataon na kakausapin ko siya sa wikang Filipino, na kung saan ngayon ko lang din nalaman na ang mayorya po pala ni Teacher Ruby ay ang Philippine Study, na kung saan na ano po, no, na talagang pagpapatibay hindi lamang po ng ating kasaysayan sa Pilipinas, kundi nga po itong ating wika na ating binabalangkas ngayon. No? Teacher Ruby, ang nasabi nga po ni Sir Jonathan, kung kilala niyo po si Sir Jonathan Geronimo, ang convener po ng Tanggol Wika, na kung saan sinabi niya nga po sa isang interview ko po sa kanya na wag pong magkaroon ng focus o hindi po wag pong ma-focus ang ating presidente o ang ating pangulo sa mga ilang international po na mga pagkilala. Siguro po ito yung maaari sa mga mathematical na Olympians o mga ilang global po na mga ilang scientific. Ano po yung indikasyon nito? Ibig sabihin po ba dapat po nating gamitin ang wikang Filipino international? Tama po ba ako ng pagkakaunawa dito, Teacher Ruby? Well, ang sinasabi naman natin dito, no, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat aralin yung wikang Ingles, no. Kumbaga, hindi natin pinagtatapat ito sino ang wikang mas kumbaga mas mataas kumpara sa isang wika, no? Pero mahalaga kasi yung pagkakaroon talaga ng wikang Filipino bilang pagkilala talaga dun sa pagkakakilanlan natin bilang isang bansa, no? Magbigay siguro ako ng isang example. Go ahead po. Halimbawa, ngayon, ang nire-resolve halimbawa sa education institution, sa DepEd, for example, ay yung PISA result. Mababa daw tayo doon sa isang international assessment na ginagamit ng iba't ibang mga bansa, no? Kasama dyan halimbawa yung Korea, kasama dyan halimbawa yung mga kasama natin sa ibang ASEAN nation, no? Pero hindi nakita doon halimbawa yung mga bansang sumali doon sa PISA, no, ay gumamit ng kanilang mga sariling wika, no? Halimbawa yung South Korea, no? Mataas yung result ng kanilang PISA, no, dahil dun sa paggamit nga talaga ng kanilang sariling wika, no. Yun siguro, no, yung isa sa mga dapat nating tignan na hindi naman talaga necessarily na parang kumbaga ikompetensya natin yung Pilipino sa iba pang mga wika, pero pinakamahalaga kasi talaga yung yung i-prioritize naman natin, no, yung yung pagkilala dun sa wikang ginagamit, no, ng mga Pilipino sa araw-araw.
no? Ang ganda nga po nung Diyan sa tingin Ang ganda nga po nung binanggit nyo, no, Teacher Rubino, na hindi natin pinag-aaway ang wika, kundi ito ay dapat magkaroon lang ng pwesto sa international. Sige, go ahead po, Teacher Ruby. Ano po yung inyo pong sinasabi? tingin ko isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi talaga fit yung lahat ng mga curriculum natin sa Pilipinas. Kasi lagi itong nakatuon sa pagpapahusay ng wikang Ingles, pagpapahusay halimbawa ng mga subjects na bawa sciences and math, pero itinuturo naman sa wikang dayuhan dun sa mga batang tinuturuan natin. Kaya dito na ngayon talaga papasok yung wikang Filipino as a tool subject, yung ginagamit mo sa pagtuturo kasi yun yung wikang nauunawaan, no? Isa yun talaga sa mga dapat tignan, no? Kaya tingin ko dito talaga nagkukulang no, doon sa pagkilala talaga sa wikang Filipino, pagpapaunlad dito bilang isang wika para nang sa ganun ay makatugon dun sa kakulangan din sa learning crisis halimbawa na kinakaharap natin sa kasalukuyan, no? Importanteng aspeto yung wika doon sa ina-address natin na learning crisis, no? Kaya ako bilang Filipino teacher, talaga kitang-kita ko talaga face to face yung kahirapan mismo ng mga estudyante na makaunawa kahit nasa wikang Filipino sa pagbabasa, sa pag-unawa, kahit sa simpleng teksto, no? Doon ako na-frustrate lagi sa mga estudyante kasi hindi mo talaga ma-imagine na grade 10 student pero kahit na yung simpleng mga teksto hindi nila maunawaan, no? Ibig sabihin talagang merong kakulangan doon sa mga naunang years, lalo na doon sa kinder to grade 3. Sa tingin ko, ito yung foundational year dapat pagtuunan ng pansin sa edukasyon, no? At importante yung papel ng wika dyan, no? Lalo pa kung tinanggal na nga, no, yung pagtuturo ng wikang Filipino at ng mother tongue, no, sa mga wika ng mga rehiyon, no? Mahirap talaga makaunawa yung ating mga estudyante. Kaya nga po, no, itong pagsulong po talaga natin na maunawaan itong wikang Filipino ay hindi lamang po ito isang aktibidad. Ito po ay dapat ating isinasa puso kasi kung babalikan po natin yung kasaysayan po natin, 'di ba? Na si Dr. Jose Rizal po ay nakipaglaban po. Hindi man po wikang Filipino ang kanyang unang ginamit ito, pero naging daan po ito upang magkaroon po ng isang revolusyon laban po sa ating sa kalaban po natin na bansa, which is ito pong mga Kastila. Pero Teacher Ruby, talon lang tayo ng konti. Alam ko na medyo mainit itong usapin natin sa international, lalo na sa wikang Filipino. Napakadami po na naguguluhan dito. Siguro po sa mga nakapakinig, lagi lang sinasabi na ako ay Pilipino. Yung iba naman ang sinasabi, ako ay Filipino. Ano po ba ang tama? Ano po ba ang wika natin? Ito ba ay Pilipino? Ang wika ba natin ay Filipino? O ang dapat po wika natin ay Taglish na daw, Teacher Ruby? Kasi po lahat ng tao marunong na mag-Taglish. Sige nga po, pwede nyo po bang bigyan nyo po ba kami ng kalinawan? Ano po ba yung tama? Ako po ba ay Filipino o ako ay Pilipino? Sige po, Teacher Ruby, go ahead. Ako, malaki ang debate yan sa ngayon. Pero sa ngayon, ginagamit ko, no, at ang ginagamit din sa mga eskwela, mga tekstong ginagamit din namin, ang Pilipino, letter P, no, ay ang tao, no, yung tao na nagsasalita ng wikang Filipino. Tayong Pilipino nakatira sa Pilipinas, no, yun yung letter P na Pilipino. Yung F naman ay yung wika o asignatura, no, na itinuturo namin sa eskwela at yung wikang sinasalita natin, no. Yun ang ginagamit ngayon sa eskwela, pero meron pang mga ibang domestic sa Komisyon sa Wikang Filipino, no. Pero sa ngayon ganon, no. Yun, yung malaking pagkakaiba nun. Ano pa ulit yung isang tanong mo? Yun po, kasi po Teacher Ruby, di ba, alam naman po natin, pag sinabi po nating komunikasyon, ito po ay dapat yung nagkakaintindihan tayo. Di ba, kumbaga parang mabilisan natin nakukuha yung mga ideya, mabilisan natin nakukuha yung mga salita, but hindi na lang daw po maging Taglish ang ating pambansang wika kung ito lang naman po yung pinaka-epektibo. Sige po, shoutout po natin yung mga kababayan nating Gen Z na ipinipilit ang Taglish. Ako naniniwala naman ako doon na hindi naman talaga tayong maging dapat purong Pilipino kasi napaka-weird nga no, pag bibigyan na
para kang nasa eksena sa pulang araw, no? O Maria Clara, 'di ba? Awkward naman nun, no? Pero hindi pwede namang ang maging pambansang wika natin ay Taglish, 'di ba? Dapat naman talaga ay meron tayong pagkakakilanlan bilang isang bayan, 'di ba? Pero sa usapin halimbawa ng pakikipag-usap, pakikipag-communicate, no, tingin ko kahit ako sa mga estudyante ko halimbawa pag nagpapa-play ako o kaya naman ay meron kaming mga aktibidad sa klase, performance task, no? Hindi ko na sila sinasaway pag meron silang mga wikang Ingles na sinasabi sa kanilang mga script, sa kanilang mga pakikipagtalas-tasan, no? Kasi yun yung wikang ginagamit nila sa bahay, no? Pero kapag merong pagkakamali, halimbawa sa wikang Filipino, no, doon mo sila itatama, no? Yun naman ang gawain namin bilang guro sa Filipino, no? Pero ngayon, to tell you honestly, na nasa praktika, no, ng pagtuturo, hindi na kami ganun ka, Stricto. tourist pagdating sa wika, no? Importante nakakapagsalita yung mga estudyante at nakakaunawa ng wikang Filipino, no? Yun naman yun, no? Kasi ang problema ngayon sa mga private school natin, no, maraming mga bata ang pinaka hate subject na nila kung tayo dati English and Math. Ngayon Filipino ang kanilang hate subject kasi ang wika na pinapanood nila sa kanilang mga tablet, laptop at mga TV ay mga cartoons na nasa wikang Ingles, 'di ba? Kahit naman yung mga materials natin na ginagamit sa kinder at sa mga nursery, no? Problema rin talaga yan sa produkto natin ng mga aklat eh. Kasi yung mga aklat Ingles dun sa mga foundation years, no? Kaya yun yung available, kaya yun yung nababasa ng ating mga estudyante, no? Na hindi naman tayo nagtataka kung bakit ganun yung kanilang na perceive, no, ng mga aklat at mga napapanood, no. Kaya tingin ko napakalaki ng problema, napaka-critical ng problema natin sa wika at edukasyon. Kaya higit sa lahat, dapat talaga merong kumbaga pag-abante at mga hakbang na ginagawa dito. Ngayon pa lang, no, kasi kapag pinanatili natin yung ganitong umiiral na sistemang pangwika sa Pilipinas, mas lalong lalala ito sa darating na panahon. Baka mawalan na tayo ng wikang Tama Pilipino. naman, no? Totoo yan, Teacher Rubino, na kahit nga po sa mga, kahit nga lang po sa mga ilang libro nga po na ating nababasa, minsan napopost pa sa social media na mali ang paggamit ng nang at ng nang, di ba? Mismo yung ating aklat ay nagkakamali po, kaya naman napakalaking suliranin po nito. Kaya Teacher Rubino, sa inyo po, sabi nyo nga po, kayo po ay mahigit isang dekada na po nagkatrabaho bilang isang guro. Kayo po, bilang isang guro, bilang nasa hanay na akademiko at bilang nasa hanay din po ng union na inyo pong na inyo pong pinagdilingkuran. Sa inyong palagay, kayo po bilang guro, bakit kaya mababa ang interest nating mga Pinoy sa sarili nating wika? Tingin ko kasi yung Pilipinas talaga bilang sasabihin ko ng semi-colonial, no, dahil yung ekonomiya at politika natin ay control pa rin naman talaga ng dayuhan, no, specifically yung US, no. Yung mga napapanood natin, nakukonsume natin at may kultura talaga na embedded dun sa ating pamumuhay, no, na kumikilala na kapag mahusay ka mag-Ingles, matalino ka. Pag mahusay ka mag-Ingles, wika yan ng mayayaman. Pag mahusay ka mag-Ingles, mukhang tataas ang Sahod. position mo, social status mo, no? Hindi naman sahod, no? Pero in terms of market, no, talagang pag mahusay ka mag-Ingles, marami kang oportunidad, 'di ba? Sa Pilipinas, no, at sa ibang bansa, no, kaya nga gusto nilang matuto ng wikang Ingles para mga ibang bansa, no, gano'n, no. Sa tingin ko, ang pagkawala talaga ng interes ng mga Pilipino sa sarili niyang wika ay dahil dun sa sistema na umiiral din sa Pilipinas bilang isang bansa. Magkatuwang naman yan sa politika, sa ekonomiya at kultura na meron tayo. Kasi kung ano ang sistema ng politika at ekonomiya sa bansa natin, nagluluwal yan ng kultura na meron tayo, di ba? Ganun, no? Kaya tingin ko, reflection ng kalagayang pangwika ngayon natin sa Pilipinas kung ano yung problema ng bansa natin. Hindi tayo exempted, no, sa mga bagay na nangyayari, no, sa sitwasyon ng politika at ekonomiya na meron tayo. Kaya
hindi na nakakapagtaka na marami ng Pilipino talaga ang mas gugustuhin na matuto at magpakahusay sa wika ng dayuhan dahil sa kalagayan na hindi lubos yung pagpapahalaga dito at hindi rin talaga kumbaga lubos na lumalaya yung Pilipinas no sa usapin ng ekonomiya at politika. Naku po, napakabigat ng mga binanggit po ninyo, Teacher Ruby. Pero Teacher Ruby, bago tayo mag-break sa ating programa na ito, no, ako po ang masasabi ko lamang talaga sa mga nakikinig na kapwa natin Pilipino o sa iyo, Kapinoy, na nakikinig ngayon dyan sa iyong mga radyo, no, na ito na yung tamang pagkakataon upang malaman natin paano ba natin naaralin at sa ating pagbi-break po mamaya, ang pag-akta naman pagtutuunan ay inaral na po sa isang universidad sa ibang bahagi ng mundo o sa Harvard University ang sarili nating wika. Ano kaya ang maaaring sabihin dito ni Teacher Ruby? Ito ba ay pagkababa ng karangalan o pagtaas ng karangalan sa wikang Filipino? Sa pagbabalik po ng ating programa, dito po yan sa Ka-Filipino, alamin natin at mapapakinggan po natin ang wika pangyarihan katuwang ang 702 DZAS. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng fraction, whole number at equation? Kung hindi pa, halika, sabay tayong mag-aral. Fraction sa English, Bahaging bilang sa Filipino. whole number sa English, Buong bilang sa Filipino. equation sa English, Tumbasan sa Filipino. tandaan, bahaging bilang, buong bilang, at tumbasan sa wikang Filipino. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang respelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawalan ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Maraming salamat po sa himpilan ng 702 DZAS upang magpahayag ng wika pangyarihan, lalo na po sa mga pagsasalin sa wikang Filipino ng iba't ibang wika. Mula po yan sa Ingles at gagawin naman po nilang Filipino. Saludo po tayo sa ating himpilan sa agapay ng sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Kasama ko po ang kinatawangan ng Alliance of Concerned Teacher na si Teacher Ruby Bernardo. Yun po, Teacher Rubino, kanina po binalikan po natin ang usapin sa wikang Filipino na tayo nga pong mga Pilipino ay inaakala natin na ang mga Pinoy ay mas matalino kapag mas magaling magsalita ng Ingles, mas magaling, sabi nyo nga po is marketable ang isang tao kapag nakakapagsalita ng wikang Ingles. Pero po, kung atin din pong babalikan, nagkaroon na po ng mga ilang pagkilala, hindi nga lang po pagkilala, ginawa ng kurso sa iba't ibang panig ng mundo ang sarili nating wika. Ang tanong ko po sa inyo, Teacher Ruby, bilang isang guro, ito po ba ay kababaan sa ating mga Pilipino o ito po ba ay pagtaas ng karangalan sa sarili nating wika? Dahil inaaral na po ang wikang Filipino, banggitin ko po ang ilang universidad ay ang Harvard University. Go ahead po, Teacher Ruby. Yan. Para sa akin naman bilang isang guro sa Filipino no, na malaman no, na merong nag-aaral nito na iba pang mga universidad sa ibang bayan, talagang hamon ito no, para sa atin. Kasi malaman mo, 'di ba, nasa ibang mga mahuhusay at magagaling no ng mga universidad ay inaaral mismo yung wika natin ay talagang challenge no o hamon para dun din sa ating
mga may hawak ng language policy sa Pilipinas na mas paunlarin pa ito, no? Hindi lang actually sa Harvard, ay sa France, no? Sa Spain at iba pang mga bansa, no, ay meron talagang espesyal na kurso, no, yung Filipino bilang kurso na kinukuha hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga dayuhan, no. Meron ngang ibang mga conferences na nagaganap dito sa Pilipinas na mas mahusay pang mag-Filipino yung mga dayuhang Pranses, no, na nakilala natin, no. Para sa atin, o isa itong malaking hamon kasi dapat dito mismo sa Pilipinas merong lubos na pagpapahalaga at pagpapaunlad sa wika natin, no. Makita sana, no, nung mga may hawak, no, nung ating ng pagsasabatas, no, ng wika at bumubuo ng mga polisiya nito, mga institusyon, yung pagpapahalaga nito. Lalo na halimbawa sa education sector, no, kasi dapat dito talaga nagmumula no, yung kumbaga movement, yung merong mga nag-challenge, no, na pahalagahan yung wika natin, yung wikang Filipino. Yun po, no, Teacher Rubino, nakakalungkot. Sabi ko nga po nung una, nung ito po ay nabasa na aking artikulo, ito ba ay pagkilala sa wikang Filipino bilang matibay na wika o ito ba ay karangalan o kababaan sa aming mga Pilipino na kami mismong mga Pilipino ay nahihirapan unawain ang wikang Filipino. Pero sa inyo na nga po nanggaling po na ito po ay maaaring pagsubok sa atin. Ito po ay maaaring dapat tuunan po ng ating gobyerno na kung saan sa sektor po ng edukasyon, lalo na po na nagpabago-bago po ang ating curriculum sa sektor po ng edukasyon na kung saan kayo po mismong mga guro ay nahihirapan, napapagod. And syempre sa pagkakataon na to, Teacher B, magiging personal yung tanong ko sa'yo. Sa pagsubok po natin ngayon sa edukasyon, sa pagsubok po natin sa itong suuping po yung ating po mga kabataan, ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ng wikang Filipino sa loob at labas ng ating paaralan? Yan, no, ngayon talagang nakakalungkot isipin, no, na sa Pilipinas, yung sitwasyon ngayon nung wikang Filipino bilang isang wika at papaano ito pinapahalaga bawa sa Pilipinas ay napaka no, kumbaga hindi lubos yung pagpapahalaga dito. Marami dun sa mga pulisiyang umiiral sa Pilipinas ay hindi nagpapahalaga, no, sa wikang Filipino, no. Ako makakapagsalita ako sa edukasyon mismo bilang ito yung ginagampanan ko, no, bilang guro. Masasabi ko talaga na sa lahat ng mga material na meron tayo sa Filipino bilang isang asignatura, napaka-konti talaga, no, nung mga kasi dalawa kasi yung dapat tignan halimbawa sa Filipino bilang asignatura, hindi lang yung wika bilang yung wikang pambansa, kundi yung mga literatura din, halimbawa yung panitikan, no, na napoproduce, no, sa mga bayan, no, na nasa wikang Filipino. Tingin ko napaka-konti na talaga ng mga Filipino writers na nakakapag-publish halimbawa ng mga Filipinong panitikan, no. Kumpara dun sa mga karatig dating bansa. Halimbawa sa Indonesia, napakataas ng level ng kanilang publication sa bahasa Indonesia. Ganun din sa iba pang mga karatig nating bansa. Sa ASEAN na lang yung pag-usapan natin, no, sa Indonesia, sa Malaysia, no. Dahil meron silang pagtingin, no, na importante na pahalagahan yung wika nila, no. At talagang napakalapit ng relasyon nito sa paano nga ba nagiging critical mag-isip yung kanilang mga mamamayan, no. Kasi dito sa Pilipinas, kapag ang thinking natin halimbawa sa edukasyon ay paano makakapagtrabaho, paano magiging marketable halimbawa yung mga estudyante, paano mailalako sa ibang bansa, no? Sa tingin natin parang palengke, no, yung dapat papuntahan ng ating mga estudyante. Hindi talaga magkakaroon ng pagpapahalaga dun sa mga asignatura tulad ng Pilipino at mga asignatura ng humanities, no, na tingin ko ay dapat pahalagahan din tulad ng pagtuturo ng kasaysayan, no. Sa atin, kahit sa usapin ng mga mambabatas, halimbawa, iilan yung gumagamit ng wikang Filipino, no, sa loob at
sa loob ng Kongreso at Senado, no? Kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit merong mga mambabatas na sinasabing dapat ay 80% daw no ng ating curriculum at yung maging tool subject ng ay English sa mga susunod na panahon. May mga nagpo-propose na para maging marketable daw yung ating mga estudyante sa senior high school para may trabaho, tanggalin na yung bawasan na yung core subject dyan. At isa sa mga posibleng tanggalin ay yung Filipino doon. Kasi ganun tayo mag-isip, no? Kaya importante rin talaga, no, na hamunin yung mga nasa pinakapaborableng posisyon at sa tingin ko yun yung mga mambabatas natin na gumawa ng mga batas na magpoprotekta sa wikang Filipino, na tinitignan yung wikang Filipino bilang bahagi ng kultura natin, ng pagkakakilanlan natin bilang isang bansa. Kung gaano ka-proud, no, yung mga Pranses na nakausap natin sa mga komperensya, na nagsasalita sila ng wikang Filipino, dapat ganun din tayo bilang mga Pilipino kasi yun yung wika natin bilang mga Pilipino, no? Kung sa amin yan, halimbawa sa basic education, ako bilang nagtuturo ng high school, tingin ko hindi pa ganoon kalakas yung mismong laman ng curriculum na sa usapin ng Pilipino para mahalin ito ng mga estudyante natin. Kasi ako sa grade 10 ang tinuturo ko ay world literature. Nagtuturo ako ng literatura ng daigdig o panitikan ng daigdig pero nasa wikang Pilipino. Pero habang tinuturo ko kasi yung world literature sa wikang Pilipino, embedded doon yung kultura ng ibang bansa di ba? So doon pa lang problematic na yon para sa estudyante, di ba? Kaya tingin ko holistic dapat yung maging approach ng mga may hawak ng language policy natin sa pagpaplano nung papaano nga ba pauunlarin yung wika natin, no? Hindi lang dapat sa buwan ng wika. Hindi lang tuwing Agosto. Oo, 'di ba? Yung wikang Pilipino. Kung di dapat araw-araw pagising natin talagang ito na yung wikang ginagamit, sinasalita natin, no? At dapat nga Embedded, papataan kumbaga. pa ito. Kaya naman, Teacher Rubino, sa huling parte po ng ating talakayan o sa huling parte po ng aking pakikipagkwentuhan po sa inyo, ano po ang inyong payo, mensahe, hamon sa ating mga estudyante, sa maging sa buong publiko, lalo na po sa paggamit ng wikang Filipino? Ayan, isang pinakamahalagang sangkap para sa isang bansa ang magkaroon ng wika, no, na panlahat, wikang pambansa, kung sa atin wikang Filipino, no. Malaking hamon para sa ating mga estudyante, para sa ating mga guro, at lalo na doon sa ating mga mambabatas, no, at mga nasa gobyerno na bumubuo ng pagpaplanong pangwika at mga pulisiya nito, na lalong pahalagahan yung wikang Filipino sa panahon kung saan hindi ito lubos, no, na tingin natin ay binibigyang pagpapahalaga, bagamat nakalagay ito sa konstitusyon, bagamat nakalagay ito sa kumbaga historically dapat naman talaga ay pahalagahan ito kung papaano din ito ipinaglaban ng maraming mga Pilipinong nauna pa sa atin. Hindi lang ito basta simbolo, kundi ito ay bahagi ng ating pagka-Pilipino. Isang hamon para sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino din, no, na lalo na yung mga nakikinig, no, na isipin natin lagit-lagi, no, yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na hindi magmahal sa sariling wika ay mas mabaho at malansa pa sa malansang isda, no? Ibig sabihin, ganun talaga kahalaga, no, yung pagkakaroon natin ng isang wika na mag-unite sa atin bilang isang Pilipino. Tayo, bilang mga guro, no, sa Filipino, ay higit sa lahat dapat lalong magkaisa ngayon na napaka-vulnerable ng asignatura natin para burahin. Napaka-vulnerable ngayon nung wikang Filipino sa mga banta, no, ng iba't ibang mga interes, no, sa loob at labas ng ating bansa. Kaya bilang mga educator at bahagi ng Alliance of Concerned Teachers, mananatili, no, yung aming organisasyon, bahagi din actually bilang convener ng Tanggol Wika, yung ilan din sa aming mga guro. Kaya
napakahalaga na merong mga mapagmatsyag, mga matapang, no, ng mga makabayang guro na nakikipaglaban para dito, no? Kasi ang nakasalalay dito ay kinabukasan hindi lang ng wikang Filipino, kundi kinabukasan ng mga kabataang Pilipino na nasa kamay natin sa ngayon at sa hinaharap. Nakasama natin po muli si Teacher Ruby upang magpaliwanag ng mga pagsubok, upang magpaliwanag ng mga hamon na kinakaharap ng wikang Filipino. Ikaw, Kapinoy, marami ka bang natutunan? Bakit ba natin kailangan yakapin, hindi lamang yakapin kundi mahalin ang wikang Filipino? Kaya naman kung nais mong yakapin ang wikang Filipino, abat tara na't makinig ka dito sa Filipinos. Alamin natin. Muli po mga Kapinoy, ako po ito si Brian De La Cruz at nag-iiwan ng isang kataga mula po sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang isang tao na di magmahal sa kanyang sariling wika ay masahol pa sa isang mabaho at malansang isda. Yeah. Pinoy ako. Simula na naman. Filipino ako. Magandang umaga. Sinoypi ako. Filipinos, alamin natin.